Hindi naman siguro masamang hangarin bilang isang nangangarap na dalagita na maging isang prinsesa o reyna balang araw. Pero paano kung isang araw nga ay mangyari ito ang hindi mo inaasahan kahit na alam mo pang imposible pero bigla ka na lang naging reyna. Ito ang kwento ni Lady Jane Grey, ang naging reyna ng Inglaterra sa loob ng 9 na araw. Marami tayong hindi alam pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Kung nakakasunod ka sa serye ng ating British Royal History o mas specific ay ang kwento ng mga Tudors, kung saan ang huli nating tinalakay ay ang pamumuno nitong si King Edward VI. At doon ay nalaman natin na sa murang edad niya na 15 ay agad siyang binawian ng buhay. At ang kamatayan niyang iyon ay lilikha ng matinding tensyon sa kaharian. Ito'y dahil sa pag-aagawan ang kanyang trono. At nang mamatay nga kasi itong si King Edward VI, ang kaisa-isang lalaking anak nitong si King Henry VIII na isang protestante. Ang gusto niya ay ang susunod sa kanyang trono ay kapareho niya ring protestante. Kaya nga lang ang nakalagay sa Parliament Rules na ginawa ng kanyang ama na si King Henry VIII ay itong si Mary ang uupo na kasunod niya bilang reyna. Pero si Mary ay isang Katoliko at naisip ni Edward na para hindi makaupo sa trono itong si Mary ay naisip niya na ang magiging anak na lalaki na lang sana ng pinsan niyang si Lady Jane Grey ang papalit sa kanya dahil sa itong protestante. Pero bata pa itong si Lady Jane dahil siya ay 15 years old lang at matagal pa siguro itong magkakaanak. At tiyak na hindi naaabot ito dahil malapit ng matsugi itong si King Edward VI. Kaya naman muling binago ni King Edward ang kanyang huling testamento at ginawa niyang si Lady Jane Grey na ang papalit sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang pawian ng buhay itong si King Edward noong July 6, 1553. At sa pagkamatay niyang ito ay lumitaw na sa eksena ang duke ng Northumberland na si John Dudley. Ito'y para isulong ang gustong mangyari ni King Edward VI. Sa totoo nga niyan ay bago pa bawian ng buhay itong si King Edward ay nasusulsulan na ito ng duke sa mga nagiging desisyon niya. Ito'y dahil ang duking ito ay merong hidden agenda o may interes sa kaharian. At darating ang pagkakataon dahil gusto ng duke na ang kanyang anak na si Lord Guildford Dudley ay ipakasal dito kay Lady Jane Grey na magiging reyna nga ng Inglaterra. Siyempre automatic yon na itong si Guildford Dudley o ang anak ng duke ay magiging hari ng Inglaterra. At siyempre magiging makapangyarihan na rin ang duke. Nailihim ng duke ang pagkamatay nitong si King Edward sa labas ng kaharian at maging kay Mary na nasa ibang lugar sa mga sandaling iyon. Kaya naman inihahanda niya na rin ang kanyang sarili dahil anytime ay pwede na siyang maging reyna. Pero lingid sa kanya ay may ibang nangyayari sa kaharian. Dahil sa pangungunahan ng duke ay inayos nito na ang makaupo sa trono ay itong si Lady Jane Grey bilang reyna. Itong si Lady Jane Grey ay isang matalino at kilala. Iginagalang dahil sa kanyang personalidad at sinasabing makadiyos din siya at isang simpleng babae lamang. Pero alam nyo ba na maging siya nung una ay walang kaalam-alam na siya pala ay hihirangin bilang isang reyna. Kaya naman maging siya ay nagulat nang banggitin sa kanya ng kanyang tatay ang bagay na iyon. May mga nagsabing historian na naiyak pa daw itong si Lady Jane Grey sa nalaman niyang iyon. Sabi dahil hindi raw niya kayang tanggapin ang pagiging reyna dahil para daw iyong kay Mary. Dahil alam niya na si Mary talaga ang nararapat umupo sa trono o ito kasi yung nakalagay sa Parliament Rules. Pero may mga ilan din namang nagsasabi na naiyak lang daw siya dahil sa tuwa at dahil sa kalungkutan na mawala na ang kanyang pinsan na si King Edward VI. Sa madaling sabi ay sa simula't simula pa lang ay wala na talagang kamalay-malay ang batang-bata na si Lady Jane Grey sa kanyang magiging kapalaran.
dahil iba ang umuukit nito. May mga nagmamando sa kanya, ang Duke ng Northumberland at ang kanyang tatay. At dahil wala naman siyang magawa, hindi na rin naman siya makatutol sa gusto ng mga ito. Dahil kailangan niya itong tanggapin. Hanggang sa bumutok na rin ang balita ng pagkamatay nitong si King Edward at nakarating na rin ito sa mga pangkaraniwang tao at maging kay Mary. So itong si Mary ay ready na for succession dahil nga alam niya na siya talaga ang papalit sa kapatid niyang si Edward. Hanggang sa magulat na lang siya na hindi pala siya. Bagkos ay itong si Lady Jane ang uupo sa trono. Ipinroklama na itong si Jane bilang isang reyna ng Inglaterra at maraming nagulat dito. Maraming nagtaka at marami siyempre nagalit. At sa mga sandaling iyon ay agad namang napagtanto itong si Mary na pinaninindigan talaga ng kapatid niyang si King Edward na panatilihin ang protestantismo sa Inglaterra na kahit siya pa ay handang tablahin nito para lang wag maibalik ang katolisismo sa kaharian. Pero ikinagalit iyon ni Mary sa iyong katraidoran para sa kanya at sa panukala ng tatay nilang si King Henry VIII. Ni hindi man lang daw iginalang ni Edward ang namayapa nilang amang hari, dahilan para maisip nitong si Mary na agawin ng trono kay Lady Jane Grey. Pero para magawa ni Mary ang mga bagay na iyon, ay kailangan niyang gumamit ng dahas. Maraming mga nag-uudyok kay Mary na agawin niya ang trono dahil ang mga ito ay handang sumuporta sa kanya kahit pa ang mga pangkaraniwang tao at ang mga iba rin ng mga mayayaman at mga dugong bughaw. Kaya nga lang nung una, dahil nga sa posibleng mangyayaring civil war, ay dihado ang panig nitong si Mary dahil mas malakas ang mga armas ng kaharian. Kompleto, may kanyon, baril at kung ano-ano pang mga armas. Pero hindi nagpasindak ang mga taga-suporta nitong si Mary. Marami rin siyang hiningan ng tulong ng mga kapareho niyang mga maharlika para magpadala ng tulong sa kanya at mga mandirigma. Sa panahon kasing iyon ay pwede kang umupa ng mga mandirigmang magtatanggol sa iyo. Sa totoo kahit ang panig ng kaharian, bagaman sila ay may mga existing ng kawal, ay umupa pa rin sila ng mga mandirigmang magtatanggol sa kanila upang madagdagan ang kanilang hukbo. At bago pa man makarating sa duke na bumubuo na o nakabuo na ng kalipunan ng mga kawal itong si Mary para nga sa gagawing pag-agaw ng trono, ay agad nilang planong dakpin itong si Mary para hindi na nga ito makaporma pa sa plano nito. At siguradong kapag nahuli ng duke itong si Mary ay tiyak ay baka patayin nila ito dahil sa itong tinik para sa kanila. Dilisan ng duke ang kaharian para nga pamunuan ng paghunting kay Mary. Pero ang ginawa niyang iyon ay magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil nang mawala ang duke sa kaharian at nang malaman ng mga ibang opisyal na naiwan dito na dumarami na ang suporta kay Mary, ay napag-isip ng mga itong bumaliktad. Bukod doon ay nagkaroon na rin ng hukbo nitong si Mary ng ilang mga armas dahil nilusob ng ilang mga kapanalig niya ang isang barko ng kaharian at inagaw ang mga armas dito. Dahilan para matakot na ang mga taga-suporta nitong si Lady Jane Grey. At ang karamihan nga rito ay ang mga nasa kapulungan nga sa kaharian. Nabahala silang lahat, lalo na ang tatay nitong si Lady Jane Grey, dahil siguradong may kalalagyan na sila pag nagkataon. At dahil nagsipagbaliktaran na ang mga nasa kapulungan, ay agad nilang pinawalang bisa ang pagiging reyna nitong si Lady Jane Grey. Dahil sa takot nila na kapag nakaupo itong si Mary ay sila ang pagbuntunan ng galit nito at hatulan sila ng kamatayan. Kaya naman agad nilang sinulatan itong si Mary na pinawawalang bisa na nga nila ang pagiging reyna nitong si Lady Jane Grey at siya na ang kinikilalang reyna ng mga ito. Humingi sila ng tawad kay Mary sa kanilang nagawa. Dahil kung hindi nga nila gagawin na yon ay pugot ulo sila. Hanggang ang balitang iyon sa kaharian ay nakarating na rin sa duke na humahunting kay Mary. At dito ay halos pagsukluban ng langit at lupa ang duke. Ayon pa nga sa mga tala ay lumuha ito ng matindi dahil alam niya ng katapusan niya na.
hanggang sa nakarating na rin nga kay Lady Jane na hindi na siya ang reyna. Ayon sa mga ilang historian ay tila isang inosenteng dalaga lang daw ang naging reaksyon nito. Yun bang, ganun ba? Hindi na ba ako ang reyna? So pwede na ba ako umuwi sa bahay namin? At babalik na lang ako sa dati kong simpleng buhay. Pero syempre, hindi lang ganun-ganun iyon. Tinakip itong si Lady Jane at ang kanyang asawa na si Guilford Dudley at kasama rin ang kanyang tatay at ikinulong silang lahat. Hanggang sa makatungtong na nga itong si Mary sa kaharian at ganap na siyang maging reyna. At dito ay nagkatuwa ng lahat ng kanyang mga taga-suporta. Maging Katoliko man o Protestante. Dahil naniniwala silang si Mary talaga ang dapat na nasa trono. Dahil anak siya ng dakilang hari na si King Henry VIII. Hindi na issue sa kanila ang relihiyon sa mga sandaling iyon. Kaya naman naging matagumpay ang pag-upo nitong si Mary sa kanyang trono. Agad namang dinakip ang duke ng Northumberland na sinasabing pasimuno ng lahat dahil sa interes nito. Marami ang nagalit sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Pinatawad naman ni Mary ang tatay ni Lady Jane Grey at ang mga kapulungan na humingi ng tawad sa kanya dahil sa tingin niya ay ginamit nga lang ito ng duke. Sa mga pagkakataong yon ay alam naman ng duke na may kalalagyan na nga siya. Kaya naman isang nakakatawang pangyayari ang ginawa nito. Isa siyang Protestante pero dahil sa takot niya kay Mary ay kinilala niya ang misa ng Katoliko at nag-request pa nga siya nito para daluhan. Iniisip niya siguro na kapag tumalikod na siya sa kanyang pagiging Protestante ay maililigtas siya nito. Pero hindi. Dahil pinugutan pa rin siya ng ulo sa harap ng maraming tao at nagdiwang pa ang mga nakapanood nito. Ilang buwan namang nakulong itong si Lady Jane Grey at ang asawa nito hanggang sa magkaroon ng isang tangkang pag-agaw sa trono nitong si Mary na pinamumunuan ng isang Protestanteng si Thomas Wyatt. Pero hindi ito nagtagumpay. Hinuli itong si Wyatt at hinatulan ng kamatayan. At dito ay sinasabing may kinalaman daw itong sina Lady Jane at ang asawa niya at ang tatay niya. Kaya naman silang lahat ay hinatulan ng kamatayan. Malungkot. Sobrang lungkot ng sinapit nitong si Lady Jane Grey. Biruin mo halos ginamit lang siya ng duke na sa tingin niya ay magdadala sa kanyang pangarap. Pero nagdala pala sa kanya ito sa kanyang pagkapahamak. May ilang mga historian din naman ang nagsasabing ginusto rin daw talaga ni Lady Jane ang lahat dahil wala naman daw siyang ginawang pagputol. Lumagda rin daw siya sa lahat ng mga papeles kaya naman matibay daw iyon na ebidensya para ituring siyang kalaban talaga nitong si Mary. Isa itong trahedya at masaklap na pangyayari para kay Lady Jane Grey na naging reyna sa loob lamang ng 9 na araw. Muli maraming salamat sa inyong mga paos, sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo mga ganitong klaseng mga video, ay pwede mong dalawan ang ating channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, just hit the subscribe button at ang notification bell. Nang sa ganun ay makasunod ka sa ating mga ipopost na videos sa mga susunod pang araw. At kung mahilig ka naman sa mga kwentong horror, adventure at mystery, meron tayong Tinig PH Stories. At palike at follow na rin ng ating FB page. Muli, maraming salamat sa inyo mga paos. At para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.